Ang pagkakaisang ito ng mahigit sa 30 lider politiko ay alinsulod sa inisyatibo ni Defense Secretary Norberto Gonzales upang maiwasan ang pagdanak ng dugo sa pagitan ng kampo ni Sulu Governor Abdo Sacortan at ng kalaban nito sa gubernatorial race na si Rep. Munir Arbizon ng ikalawang distrito ng Sulu dahil sa magsisimula ng campaign period sa linggong ito. Noong nakaraang linggo ay bumisita si Gonzales at kapwa pinulong ang grupo ni Natan at Arbizon na huwag gagamit ng dahas at pairalin ang gun-free zone sa Kapitolyo ng Hulo ng lalawigan. Dahil naman sa kanyang matagal na ugnayan sa mga tausug ay kapwa na kumpensin ng kalihim ang dalawang magkalabang gubernatorial candidate. Inihayag ni Gonzales na namang araw sa linggong ito ay lalagdaan na ang peace covenant sa lalawigan ng Sulu para sa implementasyon ng gun-free zones para tiyakin ang katiwasayan ng eleksyon. Ipinunto pa ni Gonzales ang matinding pangangailangan para mabago na ang imahe ng Sulu na napapabalita ang karahasan at terorismo dahil sa presensya ng mga bandidong Islamic Muslim militant o mga abusuyap na sangkot sa kidnapping for ransom at pambobomba. Sinabi pa ni Gonzales na ang Sulu ay very special sa kanya. During the dictatorship years, I spent many times with the Tausugs. I know of all the tribes of the Muslims. I'm most familiar with the tradition of the Tausugs. Sa Tausug, hindi talaga pwedeng kunin yung baril basta-basta na lang, no? Because it's really part of their culture. And my experience both with the MNLF and with some politicians there, Tausugs are normally very responsible in handling weapons. Medyo alam nila yung disgrasyang mangyayari if you are irresponsible in the handling of weapons. Panahon ni Normis Suarez sa Hulo, no? Kung may armas ka, pagpasok mo sa boundary ng Hulo, iiwanan yung armas doon, bibigyan ka ng resibo, pasok ka sa Hulo, walang armas. You will be escorted by uniformed police or uniformed military. We might do that again. According to Governor Tan, he's actually trying to do that already. Sa ilalim ng gun-free zones ay hindi maaaring magpasok ng mga baril sa Hulo sa sentro ng kalakalan sa lalawigan. Samantala, ang isusunod naman ni Gonzales na resolbahin ang problema sa private armed groups sa iba pang lalawigan tulad ng Abra. RH911, Bing Formento ng DCRH Nationwide.